Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga OFW nating kababayan na nakikinig sa atin. Magandang araw po sa inyo. Bumirada na naman po itong pambansang Marites. Itong si Digong, malala na ito Kakachismis. Dapat nito palitan na si Sian Gasa bilang pambansang Marites Chismis ng chismis, intriga ng triga, fake news ng fake news. Wala namang ebidensya. Kaya Malacanang na mismo ang nagsasalita Baka campaign joke na naman yan. Kasi pag nabubulilyaso yung grupo nila, sasabihin nila joke. Sasabihin nila hindi na kayo nabiro. Pero yung paratang nila, mabibigat yung paratang. Ang bintang naman nila ngayon, ginto naman daw. Itong gold reserves naman daw. Ang pinagbebenta daw po ni PBBM, pinapalabas sila, ninakaw na naman. Ni PBBM yung mga ginto. Akala siguro nila, ganun lang kabilis. Teka, may ginto dyan. Kukunin ni PBBM, ibebenta. Akala nila, ganun lang kabilis kunin yung pera. Parang si Vic Rodriguez, ganyan din yung ginawa niya nun Trillions of pesos naman daw. Corruption na naman daw. Itong trillions of pesos na pondo. Kala nila, ganito lang kakumpol yung trillions of pesos, no? Damputin mo yan, nakawin. Kala nila, ganoon lang kadali. Mapang-intriga talaga itong mga to. Tuloy, pinapatulan sila ng palasyo. Kahapon, first day pa lang ng bagong press officer dyan sa Malacanang, nabirada na agad itong si Digong. Laging intriga. Ito, nasa ABS-CBN, Kasi ibang usapan na naman ngayon, ibang fake news na naman, itong gold reserves na naman daw po na pinagbebenta daw at hindi nila alam kung saan daw binenta. Ay, sorry, hindi kayo na-inform. Ang gusto siguro mangyari ni Digong, dahil dati akong presidente, pag si BSP may gagawing strategy, tok, Mr. President, taga BSP po ito, ganito po gagawin namin ha. Ano ka? Presidente ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi ka na presidente, hindi ka na nga relevant Laos na, di ba? Gusto niya siguro inform sila, pati si Panelo inform. Tok, Panelo. Ganito gagawin namin sa BSP ha, mag-hire kami ng ganitong tao, magbebenta kami ng ginto. Para alam nyo lang po, kasi kayo po ang hari Wow, sana all. Laging pa-intriga, Palace dismisses ex-President Duterte's claim Marcos sold Philippine gold reserves. Tingnan ninyo yung mga paratang ninyo. Ninakaw at binenta ang gold reserves daw po ng Pilipinas. Tapos, pag nahuli na kayo, nabulilyaso na kayo, joke yun! Kayo naman, hindi na kayo babiro. Joke lang yun. Tingnan ninyo, kaka-joke ninyo. Kaya maganda nakahanap ng katapat yan dyan na matapang-tapang dyan sa PCO Para kahit pwede silang birahin At abogado din ito. May pagmamalaki kahit papano, no? Headline ng ABS-CBN, pag-usapan natin yan. At para saan ba kasi ang gold reserves na yan? Bakit binenta? Kasi totoo naman na binenta yung bahagi pero hindi lahat. At bakit yan? Kasi sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung ginawa nila ay dapat nilang gawin. Kumbaga, wise move yung ginawa nila. Kasi kapag ginto, syempre, kailangan mo ng storage yan, kailangan mo i-safe keep yan, kailangan secured yan, etc. As compared to other assets. Anyway, mamaya pag-usapan natin yan. Dito muna tayo sa chismis. Chismis ng mga DDS na ninakaw at binenta daw ni PBBM yung gold reserves. Malacanang on Monday denied former President Rodrigo Duterte's claim that President Ferdinand Marcos Jr. has stolen and sold the country's gold reserves. Siguro ang isip ng mga tao na yan, isang gold lang yan, damputin mo. Siguro ganito lang kalaki yung gold. Damputin mo yung gold na yan, benta mo na sa tindahan. Siguro, ganun lang ang isip nila. Kala nila, wala lang dadaanan ng mga proseso, etc. Na mabilis mailalabas, mabilis maibibiyahe. Ano ba kayo? Ba kayo nag-iisip? The former president made the accusation during the rally in Cebu over the weekend where he also claimed that Marcos was veering towards dictatorship. Napag-usapan na natin yan ng isang araw. In a Palace briefing, newly installed PCO Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro reiterated the Bangko Sentral ng Pilipinas statement that clarified that the country's gross international reserves o yung GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP and is not used for any other purpose other than meeting the country's forex requirements. Again, Bangko Sentral. Mga eksperto sa salapi yan. Mga eksperto sa pagpapaikot ng pera, sa pagpapalago ng pera. Bangko Sentral ng Pilipinas. Sila ang nagmamanage niyan. Solely managed by the BSP.
Wala kang pakialam dyan, Panelo. Wala kang pakialam dyan, Digong, kung paano i-manage ng Bangko Sentral yung kanilang ari-arian, yung kanilang assets. Wala kayong pakialam dyan. At hindi yan ginagamit for any other purpose other than meeting the country's forex requirements. Mamaya magmarunong-runong kayo dun Mamaya mag-feeling financial experts kayo Pangunahan ninyo ang Bangko Sentral. O bakit nyo ibinenta yan? O bakit nagbenta kayo ng isang gold bar? Dapat hindi nyo ginawa yan. Ano yun? Managers na rin kayo? Mas marunong na rin kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Aba, iba kayo. Itong issue na ito, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni Pangulong Duterte? Wala ba siyang economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Sabi ni Castro. Sapul. Ang pakiramdam ko, Ka-Coffee, wala nang team ito Wala nang kumbaga intelligent team itong si Digong. Wala nang nag-a-advise sa kanya. Iniwanan na siya. Feeling ko, hindi na siya napapalibutan ng matatalinong tao. As compared nung presidente siya, syempre kapag presidente ka, may access ka, di ba? May mga gagaling ka mga advisor dyan, lalapit sa'yo. Pag economics ang pinag-uusapan, economist na mag-a-advise sa'yo. Pagdating ng security, syempre eksperto sa security. Feeling ko ngayon, nag-iisa na lang si Digong. Meron siguro, call lang, tawag-tawag kay Panelo, ganyan. Kaya yung sinasabi ni Digong, mga baseless, wala mga ebidensya, marites ba? Para naging marites na lang talaga. Dahil feeling ko nga, hindi siya napapalibutan ng matatalinong tao na mag-a-advise sa kanya, Mr. President, ganito po yan, ito po yung policy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya sila nagbebenta ng gold reserves, ganito po yan. Bakit nila ginagawa yan? Ito po yung dahilan. Ilang portion yung binenta nila, etc. Bakit nila binenta yan? Wise move ba yan? Dahil kailangan pa ba ng storage facility? Kailangan i-secure yung gold na yan. Kaya better kung ibibenta na lang, etc. etc. Walang matatalinong tao na nagbubulong kay Digong. Kaya ngayon, nauuwi siya sa Marites. Kung ako sa kanya, titigil na lang siya. Or baka naman kasi campaign promise lang yan. Kasi tulad ng pinupunta ni Castro dyan, 2024 pa yan, October 2024 pa yan. Siguro wala nang ma-bring up na issue sa kanilang kampanya. Kaya syempre, gagawa-gawa ng issue. Gagawa-gawa ng intriga, gagawa-gawa ng Marites. Kasi saray si Digong dyan. In a statement, the Bangko Sentral ng Pilipinas said it buys or sells gold to maintain an optimum level as a hedge against price movement of other assets. Normal na ginagawa ng Bangko Sentral ang pagbili at pagbebenta ng gold para masabayan ang merkado. Maintain an optimum level as a hedge against price movements and other assets. Alam nila yung ginagawa nila. Magagaling sa investment yung mga yan. Kung sa tingin nila palugi, sige, ibenta natin yan. Kung sa tingin nila kikita, sige, ibenta natin yan. May mga metrics yan sila. Hindi yung basta-basta nagdidesisyon at hindi isang tao lang nagdidesisyon. Ganito, benta nyo na yung gold dyan. Anong basis mo? Bakit mo binenta? And isa pa, again, tulad ng sinasabi sa statement, it is managed solely by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi nakakatok kay Panelo, hindi nakakatok kay Harry Roque at kay Digong. Sir, magbebenta kami okay lang ba? Hindi ganoon. Kasi hindi man kayo taga-Bangko Sentral ng Pilipinas. Pakialam nyo ba? Eksperto ba kayo? Mas marunong pa kayo sa BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. Normal na gawain lang yan. Pangkaraniwan na gawain yan. Parang pinapalabas ninyo, may anomalya na kasi nagbenta ng ginto. Diyos mio, Marimar. Anomalya na agad ang pinapalabas ninyo. Siyempre, yung mga eng-eng na DDS, maniniwala, grabe talaga si Marcos, binenta yung gold. Anyari sa inyo? Pabubuhan na kayo dyan. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Para buhayin yung ekonomiya, para huminga yung ekonomiya. Sumabay sa agos. Dahil mapag-iiwan na sila kung hindi sila gumalaw. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam yon? Sapul. Masakit magsalita itong Claire. Itong Yusik Claire. Masakit magsalita at sapul na sapul kayo. Digong, binabalik sa yung tanong, during your term, nagbebenta na ng ginto ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero bakit ngayon, na si PBBM ang nakaupo, parang shock na shock siya na bakit nagbenta ng ginto at saan daw binenta. Diyos mio, Marimar!
Issue lang talaga. Gumagawa lang kayo ng issue. Gumagawa lang kayo ng intriga. Castro noted that Duterte as a lawyer and former fiscal should have provided evidence to back up his claim. O, yan na. Dito na tayo babalik. Ang main argument lagi dito ni Castro, kung may aligasyon ka, anong patunay mo? Diba? Abogado ka, dating kang piskal. Ewan ko, kung magaling na piskal o magaling na prosecutor, sabi niya prosecutor. Anyway, wala naman daw na ipanalong kaso. Kung magaling ka, ito aligasyon mo, ito ebidensya. Hindi yung bintang ka ng bintang, kasi kayo nagmumukhang ing-ing dyan. Diba? Puro kayo marites, wala kayong patunay. Harry Roque ang labas ninyo yan. Vic Rodriguez ang labas ninyo yan. Castro noted that Duterte as a lawyer and former fiscal, masakit ito ha, should have provided evidence to back up his claim. Sapul na sapul kayo dyan. Hindi ba ito campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Posible. Na pag napaso na, sasabihin, ay, joke lang yan, kayo naman naniwala. Lalabas na naman yung kanyang mga minions. Joke lang yan, sasabihin ni Bato, hindi na kayo nasanay kay Tatay Digong. Hindi nyo pa talaga kilala si Tatay Digong, joke yon. Ano ba talaga yung joke sa hindi? Hindi pa ba tayo nasanay doon sa jet ski promise niya? Correct. Joke lang daw yun, sineryoso nyo naman. Na noong naniwala tayo halos na sumusuporta sa kanya, itinawag tayong STUPID. STUPID. S2. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, ay baka mapagkamalan niya tayo ulit na tawagin niya tayong STUPID. Correct. Anong proof niya? Again, as a lawyer, he is a lawyer. Sapul na sapul siya dito sa sinasabi ni Castro. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya to get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Laging paintriga. Ayun na. Pambansang marites talaga ang labas dito. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely managed ito by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Intriga kasi. The palace official also urged Duterte to provide data to support his claims that the problem of illegal drugs and criminality has made a comeback in the cities of Manila, Cebu, and Davao under the Duterte administration. Yung kahapon pinag-uusapan natin, kung sa Davao pala nangyayari yan, anong silbi ng mayor dyan? Bakit hindi inaayos? Bakit talamak ang krimen dyan sa Davao mismo? Kala ko ba tahimik? Diba? Sapul na sapul kayo dyan. Nakahanap kayo ng katapat. Di sapul kayo dyan. Dami nyo na naman bintang. Maraming mga DDS na naman nabudol. Naniwala na naman. Nagalit na naman kay PBBM. Nagalit na naman sa administrasyon na ito dahil nagbenta daw ng ginto. Diyos mio. Kaka-fake news ninyo. Normal na gawain, pinapalala ninyo, ginagawa ninyong complex at kayo mismo ang nai-stress dyan. Kaka-fake news ninyo. Magbago na kayo. Kayo tong magugulo Kung naging cooperative lang sana kayo, tumulong kayo sa gobyerno, hindi kayo magkakaganyan. Tingnan ninyo nangyayari sa inyo. Mga DDS, ano nangyari sa inyo? SMNI, ano nangyari sa SMNI? Diba? Lahat ng channel, suspended, ng YouTube kasi fake news na rin. Anyari, nakulong si Kibuloy. Sa tingin nyo makukulong yan kung hindi na ganyan-ganyan yan? Hindi yan makukulong. Si Sara na impeach. Si Rocky nagtatago. Yung John Abines na fake news, nakulong. Kaka-fake news ninyo. Diba? Karma. Kasi wala kayong respeto. Wala kayong respeto sa gobyerno. Binastos ninyo ng binastos ang presidente. Ngayon na nangangagat na ito, iyak kayo ngayon. Jen Abines, umiiyak kayo. Kaka-fake news mo. Si General Torre lang pala kaharap mo, katapat mo. Nangyari sa inyo? Martial law na raw. Kayo lang nagsasabi niyan. Karma is real. Wala kayong respeto sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Ang babasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa YouTube, mga nakikinig po sa atin dyan sa YouTube, Pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa YouTube, subscribe pala and hit the notification icon. Yung mga nasa Facebook naman, Pasuyo na lang ka-coffee, like and follow. Alright, sige, magkita-kita tayo ka-coffee sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye everyone!